Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nabubuhay nagat at nagahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, siguro napapansin ninyo at naririnig ninyo ang mga dumadaing na gumagawa sila ng kabutihan, ngunit sinusuklian ng kasamaan. Kaya nayayamot sila at ayaw na nilang gumawa ng mabuti. Mabuti naman akong estudyante, bakit galit sa akin ang aking mga teacher? Mabait naman akong anak, mabuti naman akong anak, bakit galit sa akin ang aking mga magulang? Mabuti naman akong asawa, bakit binubulyawan ako ng aking asawa? Sinasampal ako ng aking asawa, sinasaktan ako ng aking asawa. Ayaw ko nang magpakabuti. Siguro mabuti pa ang masamang damo. Tatagal pa sa mundong ito. Mga kagabay, huwag nating isuko ang paggawa ng kabutihan. Ano man ang mangyayari sa ating paggawa ng kabutihan, susuklian man ng kasamaan. Huwag nating sasabihin suko na tayo, ayaw na natin. Alam niyo mga kagabay, minsan masakit ang gumawa ng kabutihan. Dahil minsan ginagawa kang akala tanga ka, akala gago ka, akala bobo ka, kung magpakabuti ka. Totoo ito. Ngunit hindi rin maganda na ikaw ay gagawa ng kabutihan. Ang iniisip mo, may kabayaran ang ginagawa mong kabutihan. Sa madaling salita, kaya ka tumulong, kaya ka gumawa ng kabutihan dahil may inaasahan kang kabayaran. Hindi ba sinasabi ng ating Panginoon, huwag ipakita sa kanang kamay ang ginagawa ng kaliwang kamay. Kung ikaw ay magpapautang, huwag kang maghintay ng kabayaran. Kung babayaran ka, di maswerte, papalad ka. Kasi marami naman talaga ang magaling lang mangutang, ayaw magbayad. Ang madaling salita, kung ang iyong kabutihan ay nagmula sa iyong puso, pusong nagmamahal sa kabutihan, pusong nagmamahal sa kapwa, hindi ka masasaktan. Ano man ang isusukli sa ginagawa mong kabutihan. Ngunit kung ang iyong gawang kabutihan ay hindi taos puso, hindi na nagmula sa pusong nagmamahal, tiyak na masasaktan ka kung ang inasahan mong kabayaran ay wala. Ika nga, love begets love. Amor con amor se paga, sabi ng mga Kastila. Love begets love. Pero ano yan? Love begets hatred. Love begets trouble. Wala yon. Ang ibig sabihin, ikaw umaasa ka na gumagawa ka ng mabuti. Dahil talagang umaasa kang gagantihan ka rin, babayaran ka rin. May masisingil ka, may inaasahan ka, may tubo pa. Gumawa tayo ng kabutihan sapagkat ito ang nais ng Diyos na nagagawin natin. Sapagkat ayon kay Jesus, ang ginagawa natin sa kapwa, ginagawa natin sa Diyos. Pag tayo ay gagawa ng kabutihan, huwag tayong asa na tayo ay pupurihin, na tayo ay babayaran, mailagay tayo sa social media o mailagay tayo sa mga pahayagan, mapanood tayo sa mga telebisyon, na mabait tayo, mabuti tayong tao. Gumawa tayo ng kabutihan na walang inaasahang anuman. Publisidad, o mababayaran tayo, o mailuklok tayo sa isang magandang
posisyon. Ganyan ang mga nangyayari. Kaya masakit sa atin. Masakit sa atin kung hindi tayo magawa ng kabutihan ng kapwa sa kabila ng ating kabutihan. Anuman at anuman, huwag tayo sumuko sa paggawa ng kabutihan. Go on. Make love, spread love, share love. Iyan ang gusto ng Diyos sa atin. Paggawa ng kabutihan, paglilingkod na may pagmamahal. Sapagkat kung tayo ay naglilingkod, tayo ay tumulong, tayo ay gawa ng kabutihan, ngunit walang pagmamahal, tiyak magiging dismayado tayo. Mawalan tayo ng pag-asa. Kaya tayo aangal, natitigil na tayo sa ating paggawa ng kabutihan sapagkat wala namang kabayaran. Alam niyo mga kagabay, kung tayo ay naniwala sa buhay matapos ang kamatayan, sa buhay na walang hanggan, sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon, ito ang dapat nating paghandaan. At ang isang paghahanda ay ang paggawa ng kabutihan. Sapagkat sinabi ng Diyos, sinabi ni Jesus na tayo ay hahatulan ayon sa ating mga gawa. Sabi nga ni Jesus, ako'y nagugutom, pinakain nyo. Ako'y nauuhaw, pinainom nyo. Ako'y nakahubad, ginamitan nyo. Ako'y nagkasakit, nakukulong, dinalaw nyo. Walang kakilalang dumating, pinapasok nyo, tinanggap ninyo. At tinanong siya, kailan ito? Paano ito nangyayari, Panginoon? Ang sabi niya, kung ginawa ninyo ito sa inyong kapwa, lalo na sa pinakamababa, sa talagang nangangailangan, ginawa ninyo ito sa akin. Kung hindi ninyo ito ginawa sa inyong kapwa, hindi ninyo ito ginawa sa akin. Ito ang sabi ng Panginoon at ito ang magiging batayan sa hatol na darating sa atin sa pangalawang pagdating ng Panginoon. Gumawa tayo ng mabuti, hindi para sa anumang kabayaran. Gumawa tayo ng mabuti, maglilingkod tayo na may pagmamahal. Hindi dahil sa kabayaran, hindi sa ating aanihin, hindi sa ating makukuha, hindi sa ating sariling pag-interes. Mga kagabay, totoo, napakahirap magiging mabuti. Sapagkat ang daan patungo sa langit ay masikip, maraming balakid, maraming hadlang, madapa ka, babagsak ka. Ngunit tuloy ang laban. Huwag sumuko sa paggawa ng kabutihan. Sapagkat sa dulo ng landas ang kaharian ng Diyos. Sabi nga ng ating Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin ninyo ang aking kaharian at ang lahat ipagkakalob sa inyo. Siksik, liglig o maapaw. At ang kaharian ng Diyos ay ang kabutihan. Kabutihan, pagtulong sa kapwa, paglilingkod sa kapwa na may pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos, una at higit sa lahat. Pagmamahal sa kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Mga kagabay, mahirap. Magiging itong inyong kagabay. Mahirap, aaminin natin. Mahirap ang gumawa ng kabutihan. Maraming hadlang. Hadlangan ka ni Satanas sapagkat ayaw ni Satanas ng kabutihan. Sapagkat ang taong mabuti ay malayo sa kaharian ni Satanas. Malapit sa kaharian ng Diyos. Huwag nating isuko ang ating gawang mabuti sa anumang dahilan. Ang mahalaga, magpakabuti tayo dahil ito ang nais sa atin ng Diyos. At ito ang inaasahan nating gantimpala para sa langit. Ay, pangalawa.